Nahihiyang tinanggal ni Lynn ang palad sa mukha ni Alex. Akala pa naman niya, tulog pa ito. Tuloy, naaktuhan siya sa ginagawa. Alex smiled. Kamusta na ang pakiramdam mo? Agad niyang tanong dito. Okay na ako, kaya lang masakit ang… Hindi niya masabi kung ano ang masakit sa kanya dahil nahihiya siya rito. Alex knows what she meant. I'm sorry, Lynn, kung nagawa ko yan sa'yo. Alam ko, hindi sapat ang sorry, but I can't help it. Sabihin mo sa akin kung anong kailangan mo, kung anong gusto mo. I'll give it all to you. Yes, he can only give material things for what he did. Alam ni Lynn ang ibig sabihin ni Alex. Kung maghahangad siya, para na ring ibinenta niya ang sarili rito. Wala siyang nais na kapalit. Ang gusto lang niya, madama, maramdaman, maranasan ang nangyari sa kanila. Yun lang, total naman nangyari na. Nagtataka nga siya sa sarili. Dapat nagagalit siya sa lalaki. O kaya sinampal niya ito kanina. Pero wala siyang nadamang panghihinayang. Bagkus, masaya siya. Dahil ba, ito ang the man of her dreams? Akala ko, panaginip lang ang nangyari sa atin kagabi. Nasabi niya, gusto niyang magpakatotoo sa sarili. Ano? Anong ibig mo sabihin, Lynn? Kasi lagi akong nananaginip na kasama ko ang lalaking mahal ko. At sa tuwing nakikita kami, may nangyayari sa amin. Hindi ko akalain na totoo na pala to. Bakit mo nagawa to, Sir Alex? Nagulat si Alex sa sinabi nito. Anong ibig mo sabihin? May nangyayari sa inyo? Sa panaginip mo? Paniguro niya sa narinig. Tumango si Lynn. Paano na to, sir? May asawa ka. Hindi mo dapat ginawa ang hindi dapat. Lynn, pinigilan ko ang sarili ko. Pero hindi ko kaya. Alam mo bang, matagal na ako may problema sa sarili ko. I am impotent, Lynn. Alam mo bang ibig sabihin nun? Hindi ako tinatayuan. Pero kagabi, ipinaramdam mo sa akin ang init na matagal nang kinalimutan ng katawan ko, Lynn. Ibinalik mo ako sa dati. Ang ibig mo bang sabihin, napagaling kita? Okay, listen. I had an accident 5 years ago. Sabi ng doktor, isang himala at nabuhay pa ako. Oo, buhay ako. But I lost something. The most important thing in man's life. Naintindihan ni Lynn ang sinasabi nito. Anong nawala? Tanong pa rin niya. Ang kaligayahan ko. Hindi ako tinatayuan, Lynn. Kahit pumunta na ako sa ibang bansa para magpagaling, wala pa rin. Even my wife can't do anything about it. For 5 years, I have not felt like this before. For a long time, Lynn. Ngayon lang ulit. At ikaw lang ang nakagawa nun, Lynn. Ikaw lang ang bumuhay nito. Huminga ng malalim si Lynn. Ngayong buhay na yan, siguro pwede na rin sa asawa mo, di ba? Pero ang malas ko naman. Bigla na lang niyang nasabi. Huh? Why did you say that, Lynn? Ha? Wala. Nakakahiya eh. Huwag ka nang mahiya. Tayo lang naman ang nandito. Tell me, Lynn. Hindi ko man lang nakita yung mo. Kung ano siya. Natawa si Alex sa sinabi ni Lynn. Gusto mo bang makita? Nako, hindi. Nakakahiya naman. Tumawa ulit si Alex. You're so funny, Lynn. Nakakatawa ba yung sinabi ko? Hindi pa kasi ako nakakakita niyan eh. Teka, uuwi na ba tayo? Pag-iba ni Lynn. Hindi ako sigurado kung makakadaan tayo sa tulay. Baka mamaya o bukas, pag huminto na ang bagyo. Ganun ba? Pero
Baka nag-aalala na sina inay at itay sa akin dahil hindi ako umuwi kagabi. Same here. Baka ganun din si Mika. Hindi ko siya matawagan dahil walang signal. Alam yun, Lilin. Madaling abutin ng tubig ang tulay. Aabutin ng ilang oras bago ito bumaba. Pero depende na rin kung titila ang ulan. Sige, maliligo lang ako. Tatayo na sana si Lynn nang bigla siyang hinila ni Alex. Napasubsob tuloy siya sa dibdib nito. Ay! Ano ba? Bakit ka ba nahihila bigla? Kumari galit na sabi niya. Pero sa totoo lang, gusto niyang init ang katawan nito. I'm sorry. I just want to let you know na hindi ka pwedeng maligo. Dahil baka mabinat ka. Para namang walang narinig si Lynn dahil nakafocus ang isip niya sa katawan ni Alex. Ay, ang bango talaga niya. Mas babango pa nga yata siya sa akin eh. Sayang, hindi ko naramdaman ang nangyari kagabi. Ano kayang pakiramdam? Sayang talaga, hindi ko na-feel ang sarap. Pero hindi ako nagsisisi. Mahal ko naman siya eh. Okay ka lang ba, Lynn? Ha? Oo naman. Nasisense ni Alex ang nasa isip ng dalaga. Gusto mo bang malaman kung anong ginawa natin kagabi? Ha? Ha? Ang alin? Isang pilyong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alex. Pumaibabaw siya sa dalaga. Sir! Alam mo ba, Lynn, napakaganda mo. Hindi ka nakakasawang titigan. Dahil sa sinabi ni Alex, biglang namula ang pisngi ni Lynn. You are blushing, Lynn. You look more beautiful. Nalulunod naman ang puso ni Lynn sa sinasabi ni Alex. Napapikit siya. Gusto niyang namnamin ang sandaling ito. Dahil alam niyang kahit kailan ay hindi na ito mangyayari. Dahil may asawa na ito. Dumilat ka, Lynn. Tignan mo ko. Kay lambing na saad ni Alex. Hindi niya sinunod ang utos nito. Nagsalita siya. Napakabulero mo. Ang tamis mo magsalita. Kaya nalulunod ang puso ko. Ganyan ka ba? Ganyan ka ba sa mga babae nung hindi ka pa na-aksidente? Bago ko sagutin ang tanong mo, tumingin ka muna sa akin. Isang nakakapanlambot sa tuhod ng ngiti ang kanyang nasilayan nang magmulat siya ng mata. Sir Alex, please kiss me. Wala nang hiyang, sabi niya. I wanna feel you now, while I'm awake. Hindi yung sa panaginip lang. As you wish, sweetheart. Agad na sinakop niya ang labi ng dalaga. Pinaupo ni Alex ng maayos si Lynn matapos itong magpakawala ng kanyang puting katas. Nakaluhod pa rin siya. Happy? He said while caressing her cheek. Ngumiti si Lynn. Hinawakan niya ang pisngi nito. Then kissed his lips bilang tugon niya kung gaano siya kasaya. Pinaliguan niya ng halik ang buong katawan ni Lynn and he went back again between her thighs. Lynn moaned again and again. Nang matapos, tumayo ito. Now, Lynn, look at me. Napatingin naman agad si Lynn. Nagulat siya sa kanyang nakita. Ang talong nito nakaturo sa kanya at buhay na buhay. Hindi niya masabi. Ngumiti si Alex. Hawakan mo. Ha? Ayoko. Please. Napapangiti si Lynn habang nagtatagal na hinahawakan niya ang pagkalalaki nito. Hindi nagtagal. Tuluyan na silang nag-isa. Nanginginig na ibinagsak ni Alex ang katawan sa ibabaw ni Lynn na basang-basa sa pawis. Bakas naman ang kaligayahan sa mukha ni Lynn para sa kanya. This is the best experience she'd ever had. Isa ito sa pinakamagandang alaala para sa kanya na dadalhin niya sa kanyang puso. Alam niyang kahit kailan, ang lalaking ito
hindi mapapa sa kanya. Dahil may asawa na ito. Kung matatagpuan man niya ang kanyang magiging asawa, hindi siya magsisinungaling na ang unang nakakuha sa kanya ay ang lalaking nasa panaginip niya. Para kay Lynn, calling him sweetheart was so good. Pero ngayon lang ito, dahil mamaya o bukas, paglabas nila ng hotel, they are back to strangers again. Nang may maalala si Lynn na nagpabalikwas sa kanya ng bangon at itinulak niya si Alex dahil sa ginawa niya, nagulat ito. Bakit, Lynn? Anong problema? Si Ana, ang kaibigan ko, baka ano nang nangyari sa kanya. Puntahan natin siya sa may palengke. Nag-aalala siya sa kaibigan. Hindi niya mapapatawad ang sarili kung may masamang mangyari dito. Dahil iniharang nito ang sarili para lang makalayo siya sa mga demonyong yon. Please Alex, samahan mo ko ngayon. Puntahan natin siya. Hindi mapigilan ni Lynn ang mapaluha. Sobra siyang nag-aalala. Baka kasi napano na ito at walang nakakita sa kanya. Nang makabihis na sila, agad na silang bumaba at tinungo ang palengke. Nang makarating na sila, walang katao-tao na mga oras na yon. Lynn, si Ana ba ang hinahanap mo? May nagsalita bigla sa likuran nila. Mabilis na humarap si Lynn sa tao nagsalita. Aling Maria, oo, si Ana po. Nakita mo ba siya? Nako, dinala siya sa ospital ng mga pulis kagabi. Mabuti naman at hindi ka napahamak, Lynn. Opo, Aling Maria. Niligtas po ako ni Ana. Pero muntik na rin po nila akong makuha. Buti na lang dumating si Sir Alex. Mabuti naman at nakita mo si Lynn, sir. Ngumiti si Alex sa ginang. Aling Maria, saang ospital po dinala si Ana? Nang malaman kung nasa ang ospital si Ana, agad nilang tinungo iyon. Nang magising si Ana kinagabihan, sinabi nito kay Roy kung sino ang gumawa sa kanya ng masama. Kinaumagahan, isa-isa nang dinampot ang mga suspect. Nang makuha nila ang mga lalaki, bumalik si Roy sa ospital. Tamang gising na si Ana nang dumating ito. Kamusta na ang pakiramdam mo, Ana? Roy, okay na ako. Mabuti naman. Roy, si Lynn, nasaan siya? Nakita mo ba siya? Hindi, Ana. Hinalughog namin ang buong palengke pero hindi namin siya nakita. Napaluha si Ana. Roy, baka naman nakuha siya ng mga hayop na yon. Hindi, Ana. Dahil nahuli namin sila nang sinabi mo kung sino ang gumawa sa inyo ng masama. Kung ganun, nasaan siya, Roy? Hindi ko alam. Pero huwag kang mag-alala. Hinahanap pa rin namin siya. Patuloy ang pagluha ni Ana. Hinayaan lang naman ni Roy ang dalaga. Alam niya ang nararamdaman nito dahil mag-best friend ang dalawa. Nang okay na si Ana. Sige, maiwan na kita para makapagpahinga ka na maayos. Babalik ako mamaya pag may balita na tungkol kay Lynn. Salamat, Roy. Sige, mag-ingat ka. Tango ang tugon ni Roy sa dalaga. Lalabas na sana si Roy nang pumasok si Lynn at Alex. Ana! Sigaw ni Lynn. Lynn, salamat sa Diyos at ligtas ka. Oo, Ana. Niligtas ako ni Alex. Nanlaki ang mata ni Ana dahil sa pagtawag ni Lynn ng Alex lang sa manugang ng amo ng mga magulang nila. Nakuha naman ni Lynn ang paglaki ng mga mata ng kaibigan, kaya nataranta ang isip at agad na binawi ang sinabi. Sir Alex pala. Ang dalawang lalaki naman nagsukatan ng tingin sa isa't isa. Pare, salamat sa pagligtas kay Lynn. SPO4, Roy San Jose. Sabay lahat ni Roy ng kamay kay Alex. Alex Sandoval. Nice meeting you, Roy. Di ba, ikaw ang asawa ni Mika? Tanong ni Roy. Yes, I am. Why? Do you know my wife? Oo naman.
Magkababata kami nila, Annalyn at ang asawa mo. Oh, okay. Nice meeting you. At nagkamay ang dalawang lalaki. Ana, anong ginawa sa'yo ng mga demonyong yun? Nag-aalalang tanong ni Lynn sa kaibigan. Okay naman ako, Lynn. Nasaktan lang ako at masakit lang ang buong katawan ko. Mabuti na lang, dumating agad sila Roy. Tumingin si Lynn kay Roy, nginitian niya ito, ngiting nagpapasalamat. Ngumiti rin si Roy sa dalaga. Nakaramdam naman ng selo si Alex sa ngitian ng dalawa, kahit na hindi dapat. Lynn, mabuti na lang iniligtas ka na Sir Alex sa kamay ng mga yun. At walang nangyaring masama sa'yo. Napayuko si Lynn sa sinabi ni Ana. Hindi siya makatingin ng diretso dahil sa sinabi nito. Hindi nga nakuha ng mga yon ang dangal niya. Pero binigay naman niya kay Alex. Paano, maiwan ko muna kayo? May duty pa ako. Lynn, salamat naman at hindi ka napahamak sa kamay ng mga lalaking yun. Bigla na lang niyakap ni Roy ang dalaga. Nabigla naman si Lynn sa ginawa nito. At gusto niyang itulak ito pero hinayaan na lang niya dahil ayaw niyang mapahiya ito sa harapan ni Ana at Alex. Ha? Oo, salamat kay Sir Alex dahil tinulungan niya ako. Napakunot ang noo ni Alex sa nakita at ang selos na nadama niya kanina sa ngitian ng dalawa lalong nadagdagan. Gusto niyang paghiwalayin ng dalawa. Kaya lang naisip niya, baka makahalata sila na may namamagitan sa kanila ni Lynn. At isa pa, wala siyang karapatan na gawin ito kahit na may nangyari na sa kanila dahil may asawa na siyang tao. Ang nagawa na lang ni Alex ay ikuyom ang mga kamao dahil sa pagyakap ni Roy sa dalaga. Oh, Mika, iha, bakit hindi ka pa natutulog? Mami, hindi pa kasi umuwi si Alex. Kagabi pa. Ha, ano? Kaya pala hindi namin siya nakita. Akala ko naman nasa kwarto niyo lamang siya. Saan ba siya nagpunta, ha? Ang sabi ni Manang Rosie kanina, may gagawin lang daw sa bayan si Alex, Mami. Nakakainis siya. Bakit hindi man lang siya nagpaalam sa akin? Iha, huwag kang magalit sa kanya. Baka importante ang ginagawa niya sa bayan. Paano yan, Mami? May bagyo kahapon. Hindi man lang siya tumawag sa akin. Oh no, Iha. Sinabi ng daddy mo na nasira ang tulay papunta dito sa hacienda. Mami, I hate him. Sana nagpaalam mo na siya para hindi ako nag-aalala ng ganito. Bakit hindi mo siya tawagan, Iha? Ginawa ko na, Mami. Pero naka-off ang cellphone niya. Okay, relax ka lang, Iha. Bukas na bukas din ipapasundo ko siya sa bayan. Mami, hindi ako makatulog. Iba ang nararamdaman ko. Ano naman niyang nararamdaman mo? Mami, I feel that Alex did something not right. Anong ibig mo sabihin, Iha? Na may babae siya? Naman, bago lang siya dito sa atin at wala pa siyang kilala. Kaya don't worry, hindi tama yung nararamdaman mo. Pero Mami, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Alam mo ba, Mami, kung anong sinasabi ng isip ko ngayon? Ano, Iha? Na may babae siya. Iha, unreasonable naman yung nararamdaman mo. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Obserbahan mo muna siya. Ang kilos ng lalaking may babae ay iba. Anong klaseng kilos yun, Mami? Ang kilos ng lalaking may ibang babae. Laging lumilipad ang isip kahit nakaharap ka pa. Siyempre, ang iniisip niya ay ang babae niya. And mostly, marami siyang dahilan. Remember that, Iha. Okay, Mami. Oobserbahan ko siya pag uwi niya. Pagkatapos ng usapan nilang mag-ina, agad na itong pumasok sa kanilang silid.